Ipinasubasta na ang 4 pang magagarang sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, nabenta ba lahat ng mga sasakyan, pati na yung kanilang Rolls Royce? Jiggy, dalawa ang naibentang sasakyan ngayon sa auction sa Bureau of Customs. Pero dalawa naman ang hindi rin naibenta. Kasama na dyan yung controversial na Rolls Royce na ni isa ay walang nagpakita ng interes. Naibenta kanina yung Toyota Tundra sa halagang 3.48 million pesos. Mas mataas yan ang bahagya doon sa floor price na 3.47 million pesos. At ang winning bidder dyan ay RMCE Metal Products Trading Corporation. Naibenta rin ang Toyota Sequoia sa halagang 6 million pesos. Mataas yan kumpara doon sa floor price na 4.67 million pesos. 4 ang nagbid dyan at ang nanalo ay si Jose Maria Esteban III. Ang Rolls Royce naman, ibinaba na nga yung presyo nito doon sa 36 million pesos kumpara doon sa original floor price ito na 47 million pesos. Pero kanina, ni isa ay walang nagbid. Ganon din yung Bentley Bentayga na ipinapasubasta na sa halagang 13.88 million pesos. Wala ring nagbid kanina, Jiggy. At ngayong hindi pa nga nabebenta, ano ng plano ng BOC dito sa dalawang sasakyang ito? Jiggy, ang next step dito, pwedeng pumasok yung Bureau of Customs sa tinatawag na negotiated sale o yung direct offer. Ang mangyayari dito, may pwedeng magbigay ng offer ang kahit sino, susulat sila sa BOC at yung mga offer nila ay ipapublish o ilalathala nila para malaman ng BOC kung meron magbibigay ng mas mataas na offer dito. Option din ng BOC yung condemnation o yung pagsira. Pero sa ngayon daw hindi ito yung option na titingnan ng BOC. Pakinggan natin ang pahayag tungkol dyan ni Attorney Chris Bendijo ng BOC. Clearly, ang preference ni Commissioner Ariel Nepomuceno is not to destroy, but to convert it into revenue dahil mas may pakinabang ito, lalong-lalo na sa kondisyon ng ating bansa na nangangailangan po tayo ng pondo. Jiggy, meron pang 6 na luxury cars na hawak din ng Bureau of Customs. Pero ang problema kasi dito sa mga sakyan na ito ay kulang din ng import permit. At sa ngayon ay inaapila pa ng mga diskaya itong mga ito. Baka raw sa susunod na taon na maglabas ng resolution ng BOC tungkol dito sa mga sakyan na ito. Jiggy. At Gerard, ano ang update sa mga frozen asset kaugnay dito sa flood control scam? Jiggy, nakatanggap nga ang Anti-Money Laundering Council ng freeze order mula sa Court of Appeals. Para yan sa isang hindi pinangalan ng kumpanya na umano ay may pinakamaraming ghost flood control projects. Sakop ng freeze order na yan ang 280 bank accounts at 22 insurance policies, pati na rin ang 3 securities at 8 air assets. Sa kabuuan, naabot na sa 13 billion pesos ang naipa-freeze ng Anti-Money Laundering Council kaugnay dito sa flood control scam. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.